ganito, na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit. Matapos ng Panginoon ay maghirap para sa ating mga kasalanan at ipako sa krus, namatay, 3 araw, nagbango maguli, at sa loob ng after ng 50 araw, siya ay umakyat sa langit, naupo sa luklukan ng Ama, na sabi na siya kinakailangang tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsauli. Ibig sabihin, bababa ang Panginoon muli upang isauli sa dati ang lahat ng bagay. Ang ating pag-uusapan ngayon, kaya ng Diyos gumawa ng restitution, pagpapanag-uli. So, kaya ng Diyos ibalik sa dati ang lahat ng mga sinira ng kasalanan. Sa totoo ng mga kapatid, walang hindi sinira ang kasalanan. No? Ang unang sinira ng kasalanan ay pamilya sa halamanan ng Eden. Sinira ng kasalanan ang lupa, nagkaroon ng sumpa. Wala naman dating tinik, pero sinibulan ng tinik. Sinira maging ang kalusugan ng tao. Sinira maging ang pagpapala. Bakit? Ang tao ngayon ay kinakailangan kumayod. Sa kanyang pawis siya kakain. Sinira ng kasalanan ang relasyon ng tao sa Diyos. Ano? Dati ang tao ay hubot-hubad, walang mali siya. Hindi nahiya sarili at masaya sa piling ng Diyos, mga kapatid. Pero mga kapatid, dahil sa kasalanan, pinalayas ang unang tao sa halamanan ng Eden. Bakit? Sinira ng kasalanan ang ugnayan ng tao at ng Diyos. Sa halip ng tao ay anak ng Diyos, ang tao masakit mang pakinggan, masakit mang basahin, pero sa Biblia, ang tao ay naging anak ng dyablo. Opo yan. Opo, totoo po yan sa Bible. At hindi lang po niyan na nasira ang kasalanan, ang lupa, ang buhay ng tao, ang buhay ng individual, maging ang mga hayop. Kaya nga mga hayop may ilap ngayon. Kaya mababangis yan kasi dama nila ang presensya ng kasalanan sa buhay ng tao. Dama nila ang karahasan. Hindi lang yan, pati langit apektado. Sapagkat ang kasalanan ay unang naganap hindi sa Eden, kundi doon sa langit, sa hukbo ng mga anghel, sa pangunguna ni Lucifer. Kaya mula sa langit, inihagis ang dragon, si Satanas, sa lupa. 10 ng kanyang 1/3 ng mga anghel na nadala. Na ito yung tinatawag na mga evil spirit, mga demons. No? Maraming sinira ang kasalanan, maging yung paniniwala ng tao nasira. Kaya nag-ultawan ang maraming relihiyon. Bakit? Ang tao'y binulag sa tamang pagkakilala sa Diyos. Walang hindi ginutay ang kasalanan. Sa buhay sa langit, sa anghel, sa tao, sa kahayupan, sa mga nilikha ng Diyos. Kaya isang araw, babalik ang Panginoon. Magkakaroon ng bagong langit, bagong lupa, bagong katawan. Bakit? Ang dating bagay ay nilaspag na at pinasama ng kasalanan. Pero salamat, kaya ng Diyos magpanag-uli. Yan ang ating pag-uusapan. God is able to cause restoration. Kung ang buhay mo, alipin ng kasalanan, kaya kang ayusin ng Diyos. Kung ang pamilya may wasak, kayang ayusin ng Diyos yan. Pag naligtas ang ama, pag naligtas ang ina, pag naligtas ang magkakapatid, kayang ayusin yan. Ang ating government, napakasama. Sa paghahari ni Kristo, perfect na yan. Wala talagang government. Kahit pamayaman ng ibang bansa, magulo din ang government nila. Ang ating lang, obvious na obvious. Sila Pino. Ano? Are you with me? Ngayon, ano problema mo? Ang pinakamahirap, pinakamadiing suliranin meron ng tao, ang tao'y winasak ng kasalanan. Ingang basag na baso, napapanag-uli. Diga? Yung malabong picture ngayon,
Kahit sinaunang picture pa ng kabataan, nabubuhay. Parang siyang siya. At nanunumbalik ang iyong alaala ng ikikabataan pa. Kaya nga ng tao yan. Mas lalong kaya ng Diyos pa nag-uliin. Kaya balikan natin ang talata. Tingnan niyo po sabi ng talata. Verse 21. Na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit hanggang sa mga panahon ng pagsasauli, restitution, sa dati ng lahat ng mga bagay. Ng lahat ng mga bagay. Bakit? Lahat ng mga bagay ay apektado. Walang hindi apektado ng kasalanan. Ang langit ay apektado. Kaya magkakaroon ng bagong langit. Ang mga anghel ay apektado. Kaya sila ilalagay sa impyerno. Lalo na ang tao. Gaya na susulat, walang matuwid, wala kahit isa. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Di ba? At kung sasabihin natin tayo walang kasalanan, sinungaling tayo. So, are you ready? Handa na pa kayong maintindihan ang ibig sabihin ng ating pag-aaral? Ano ho? Pag sinabing papanag-uli, katulad ng Panginoon, nung during earthly ministry of Christ, merong bulag na ipapanag-uli ng Diyos yung bulag, na ibibigay uli yung kanyang paningin. Merong bingi na ibabalik ng Diyos yung kanyang pandinig. Merong patay, na ibabalik ng Diyos ang kanyang buhay. Merong pilay, na ipalalakad niya. Merong kitungin, na kaya na niyang pabalikin sa dati. Mga kapatid, kung malayo ka sa Diyos, kaya ka niyang ibalik. Kung putol ang ugnayan mo sa Diyos, kaya niyang ibalik. In fact, hindi lang ikaw, kundi lahat ng nasira, kaya niya. Una, ito dapat ang mangyari para maibalik. Magkaroon ng sorrow per sin. Dapat, ikinalulungkot mo, ikinababagabag mo, ikinahahapis mo ang sumira ng iyong buhay. Naintindihan niyo ba yun? Hindi ipapanag-uli ng Diyos ang dati ng buhay kung sa kasalanan, hindi ka naman malungkot. Masaya ka pa nga eh. Meron ako nakausap na ako'y nagwi-witness dyan sa Laurel Park. Sabi niya, sa totoo na, magpasalamat daw tayo kay Satanas. Bakit? Kung hindi niya tayo tinukso, hindi natin nai-enjoy ang kasalanan. May mga ganyang tao. Paano ka gagamutin ng Diyos? Paano ka isasauli ng Diyos sa dati? Kung yung sumira sa iyo, masaya ka. Naintindihan niyo ba? Gusto mong gumaling sa nasira mong baga, pero enjoy mo pa rin ang paninigarilyo. Paano sasauli yung sira mong baga? Enjoy ka pa rin sa paninigarilyo. Paano may babalik yung nasira mong sugar? Enjoy ka pa rin sa sorbetes. Paano kayo magbabati ng Diyos? Masaya ka sa ayaw niya. Kaya dapat, sorrow for sin. Ang idea niyan, magsisi tayo sa ating mga kasalanan. Hindi magkakaroon ng restitution. Hindi magkakaroon ng tinatawag na recovery kung walang repentance. Hindi magkakaroon ng repressing. Hindi mananag-uli, hindi mananariwa, para kang mag-asawa nag-away. No. Ang layo-layo ng agwat ng kanilang mga damdamin. Ang layo-layo ng agwat nila pag naglalakad. Ang layo-layo ng higaan nila, layo din ng agwat. Pero nung magkasundo, nadagdagan ng 4 na anak.
Bakit? Nagkaroon ng pananariwa ang kanilang relasyon. Bakit? Nag-aminan ng pagkukulang. Amen? Nagpakumbaba. Mga kapatid, kung magulo yung tahanan, hindi yan nadadaan sa pataasan ng ihi. Walang gulo at gusot na nalulutas sa pamamagitan ng pataasan. Lalo naman, hindi may babalik tayo ng Diyos sa nasirang relasyon sa Kanya kung hindi ka bababa at magsisisi ng iyong mga kasalanan. Are you with me? Is God able to restore? To cause restoration? Yes. Pero ang gusto niya, magsisi ka. Ha? Ibig sabihin, tingnan niyo po, basahin natin ang talata. Magsimula tayo sa verse 19 hanggang 21. Kaya nga, mangagsisi kayo. Ha? Bago dumating yung verse 21, na pananag-uliin ng Diyos, uli ang dati sa lahat, andun muna yung first mention, bago dumating yung restitution, mangagsisi kayo. Oy. Gusto niyo ba uling sumaya sa Diyos? Gusto niyo ba uling mabalik yung ugnayan mo sa Diyos na pinutol, sinira, inilayo ng kasalanan? Ang sabi ng verse 21 natin nung binasa, pananag-uliin-uli ng Diyos. Pero may paunang mensahe, mangagsisi kayo. Ayaw niyo. Huwag kang matigas sa kasalanan. Ha? Nakakalungkot si Pero, di ka? Sira na ang Egypt. Ha? Sabi nga ng mga priest niya pero sira na ang Egypt. Anong idea? Huwag mo nang pagmatigasin ang puso mo. Talpog na tayo. Ang hirap ng tao, wasak na ang buhay, wasak na ang pamilya, wasak na ang kalusugan, wasak na ang paligid. Matigas pa rin ay hindi ka uubra sa Diyos. Si Lucifer nga hindi umubra, ikaw pa. Gusto niyo ba manag-uli ang Diyos? Mapanag-uli ang ating buhay? Mangagsisi kayo. Ano ba ibig sabihin na magsisi? Ha? Ang pagsisisi po, inaaming ikaw at ako'y makasalanan. Huwag ka nang manuro ng iba. Kasi naman kaya ako'y nakagawa na rin dahil nila. No, gusto mo yan. Amen? Hindi ko na babasa yung mga maraming talata doon. Kasi ang emphasis natin, restitution. Pero ang pagsisisi, nung si David bumagsak sa kasalanan, sabi niya, Panginoon, nagkasala ako. Hugasan mo ako. Kinikilala ko ang aking pagsalangsang. Mga kapatid, aminin natin na kaya tayo ay nasira dahil tayo'y nagkasala. Ang pagsisisi, hindi pagtataklob, hindi pagtatanggol ng sarili, kundi pagbaba. Aminin natin. Sige naman tayo makasalanan Huwag na tayong mag-justify. Pag sinabing pagsisisi, ay hindi lang pagkilala ng kasalanan, recognizes sin, kundi yung regrets sin. Alam niyo po, ang pagsisisi, hindi mo lang kinikilala ang ikay makasalanan. Ikaw ay, ano ba yung regret sa Tagalog? Yung parang ikaw ay luging-lugi o kay sising-sisi. Hinayang na hinayang. Pambera, ko ganagawa yung kasalanan yun. Kasaya-saya ko dati. Diga? Kaya may kantang kung maibabalik ko lang. Tama. Amen. Nalilito tuloy ako Tanga. Pero salamat, maibabalik talaga. Hindi puro hinagpisation ng kanta. Sa kanila, hinagpisation lang. Kung maibabalik ko lang. Pero sa Diyos, talagang maibabalik. Kasi tulad ng ating binasa, no? Kinakailangan siyang tanggapin ng langit
upang maibalik uli ang dati sa lahat. Ang unang dapat maibalik, yung relasyon mo sa Diyos. Putol ang ating relasyon sa Diyos. Kaya mangagsisi kayo. Kayo ba'y makasalanan? Tayo ba'y makasalanan? At alam niyo mga kapatid, kaya tayo sira. Ang ating ugali, apektado. Ang ating pananaw sa buhay, apektado. Ang ating pananaw sa Diyos, apektado. Ang ating pananaw sa Biblia, apektado. Diverted ang ating buhay. Corrupted ang ating buhay. Kung alin yung kasalanan, doon tayo masaya. Doon tayo wili. Doon tayo libang. At doon tayo hibang. Ganyan ang kasalanan. Hindi yan ang dating disenyo. Si Adan at si Eva ay masaya sa Diyos. At hindi siya mahirap kausap. At in fact, inosente. Walang mali siya. Ang sarap ng buhay, paraiso sa Eden. Pero salamat, hindi pangarap lang ang Eden na maibalik. Na-upgrade pa nga ang Eden. Are you with me? Mas na-upgrade ang Eden. At yan ay doon sa mga taong talagang nagsisisi. Hey? Amen? Maliwanag. Pag sinabi pagsisisi, recognizes sin, regrets sin. Regrets. And then, renounces sin. Ayaw mo ba, pagka pagsisisi, nire-renounce mo yan. Lord, ayaw ko na nito. Patawarin mo ako. Amen? Opo. Ngayon, then returns to God. Ang pagsisisi ay hindi lang inaanin mo ikay makasalanan, ikinalulungkot mo ang iyong kasalanan, tinatalikuran mo ang iyong kasalanan at bumabalik ka sa Diyos. Gusto niyo ba mapanumbalik ng Diyos? Naputol mo relasyon sa Diyos. Unang mensahe, verse 19, ano sabi diyan? Balik nga tayo. Kaya nga, mangagsisi kayo. At mangagbalik loob upang pawi ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, yung nagsira, nagwasak, nagputol ng napakagandang buhay, relasyon sa Diyos, sa kapwa, sa lahat ng kanyang nilanglang, ay napawi, nasira ng kasalanan. Pero salamat, pag magsisisi, mapapawi ang kasalanan. Upang kung magkagayon, ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawaan mula sa harapan ng Panginoon. Ibig sabihin, hanggat hindi ka nagsisisi, walang ginhawa. Laro ba? Tingnan po natin ang Isaiah 55 verse 7. Okay. Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Yan ang pagsisisi. Uy, kung maninigarilyo ka, alisin mo na yan. Kung mahilig ka sa tomak, alisin mo na yan. Mahilig ka sa pornography, alisin mo na yan. Amen. Mahilig ka sa hindi pagsimba, alisin mo na yan. Mahilig ka sa hindi pagbabasa ng Biblia, iwanan mo na yan. Magsisi ka. Bakit? Hindi mangyayari yung replacement, yung kaginhawahan, yung restitution. God is able, but hinihingi niya ay magsisi ka. Amen? Lisanin ng masama ang kanyang lakad. Ang lakad niyan hindi pa pilay-pilay, kundi yung sistema ng pamumuhay. At nang liko ang kanyang mga pag-iisip. Sa totoo na, bakit tayo may masamang sistema ng buhay? Kasi may baluktot tayong isipan. Actually, ang pagsisisi, pagbabago ng isipan, pagbabago ng damdamin, pagbabago ng kalooban. Ay mga kapatid, kapag nagsisisi ka, may iniiwanan ka. May iniiwanan kang masama at may pinupuntuhan kang pinakamaganda. Tinatalikuran mo ang dilim at hinaharap mo ang liwanag. Itinatapon mo ang kasinungalingan, pagtitibayin mo ang sarili mo sa katotohanan. Gusto nyo bang
mapanumbalik sa Diyos? Magsisi ka. Magsisi. Huwag tayong matigas sa mali. Kung may uubra pa. Talaga naman ang tao, no? Kundi talaga kahabagan ng Diyos. Maaga pa matulog. Makinig muna kayo. Amen? At manumbalik siya sa Panginoon. Lisanin ng masama ang kanyang lakad at ng liko ang kanyang mga pag-iisip at manumbalik siya sa Panginoon. Tingnan niyo at kaaawaan niya siya. Ibig sabihin, kung ayaw mong umalis sa mali, ayaw mong bumalik sa Diyos, hindi ka nakakaawa. Pero salamat kung magsisisi ka, siya'y mapagpatawad ng sagana. Walang masamang hindi niya kayang patawarin. Nakakatuwa nga mga Muslim naliligtas na ngayon. Mga bading naliligtas na rin ngayon. Nagiging pastor pa. Maging mga tao sa bilangguan naliligtas na rin. Bakit? Walang makasalanang hindi kayang panumbalikin ng Diyos. Walang sirang buhay na hindi niya kayang ayusin. God is able to restore. Ano yun? God is able to cause restoration. Wow! Diga? Sabi nga sa inyo, yung mga picture ngayon yung mga sinauna, talagang blurred na. May mga silang nabubuhay. Siguro AI yun. Di ba balik Yung mga basag na, wag mo agad pala itapon. Yung nga rilong, sira na. Yung mga motor, nasira na. Kita ko yung yung mga restore, magaling mag-restore. Yung mga talagang inamag na. Napapaganda uli Pati mga kotse, pati mga baril, pati yung mga magagandang gamit na inamag na ng habang panahon. Pag kinutingting ng magaling mag-restore, ay balik uli Ay lalo pa kaya pag ang Diyos ang nag-restore ng ating buhay. Amen? Kaya anong gusto ng Diyos? Baba lang. Baba. Huwag kang matigas. Mapagod ka na sa kasalanan. Amen? Hanggat willing ka pa sa kasalanan, hindi ka aayusin ng Diyos. Pambihira, Si Pero, sabi ng priest, paubos ng Egypt. Sira na ang Egypt, Pero bumaba ka na. Ibig sabihin, pasira tayo ng pasira kapag ang yabang-yabang natin. Kapag ikaw ay mapagmatigas sa Diyos, wawasakin talaga tayo ng kasalanan. Bakit? Ang sumisira ng ating buhay ay pagsuway sa Diyos. Kaya, panahon ng ayunan ang Diyos. Huwag nang salangatin. Magsisi tayo. Gusto niyo ba mabago ang inyong buhay? Magsisi. Ano magsisisi? Aminin mong ika'y makasalanan. Ikalungkot mo ang iyong kasalanan. Tama ba? At talikuran natin ang kasalanan at tayo lumapit sa Diyos. Bandalwa. Not only sorrow for sin, but also, nasan ba yung number 2? Spiritual refreshing. Tingnan niyo po, pag sinabi po mga kapatid na God is able to cause restoration, kailangan yung repentance, sorrow for sin. Ngayon, kapag meron ng sorrow for sin dahil nagkaroon ng pagsisisi, ito yung inaasahang magaganap. Kaya dapat nangyayari ito kung talaga tayo nagsisisi. For us to be genuine about our repentance, there must have spiritual refreshing. Ano ba yung refreshing? Pagkikigutom na gutom? Nakakain ka? Wow! Ang sarap ng tumulog, inaantok na. Bakit? Yung nag-aalborotong sikmura ay na-refresh. Ikaw ay uhaw na uhaw. Mamamatay ka sa uhaw, pero nakainom ka. Wow! Refresh na refresh. Parang ngayon, tingnan nyo ang paligid.
ang mga damo parang nangiti. Di ka? Yung mga dahon ng saging parang nagpapalakpakan sa tuwa. Bakit? Ang tagal na tag-araw, ngayon naulan. Nare-repress. Ang tagal mo ng tuyot dahil sa kasalanan. Pero pag nagsisisi ka, dapat para kang lupa at dahon na namemerde. Nananariwa, nagsasariwa, sumisigla. Yun ang tunay na may pagsisisi. Nare-repress. Kaya kung ikaw, naunawaan mo lang, pero nothing happened, wala. Wasak pa rin tayo sa kasalanan. 3 verse 19 to 21. Tingnan po sabi ng Bible. Kaya nga mangagsisi kayo at mangagbalik loob. Ha? Anong layunin? Upang mangapawi ang inyong mga kasalanan. Ibig sabihin, ang kasalanan mo hindi mapapawi, hindi mapapatawad kung walang pagsisisi. Ngayon, kung magsisisi na, ano mangyayari? Upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginhawahang mula sa harapan ng Panginoon. Wow! Ano ang kaginhawahan? Yung budhing walang kargang kasalanan. Dahil iyong pinagsisisihan. Are you with me? Kung ang kasalanan nagpapalungkot, edi ngayon masaya na. Kung ang kasalanan na nagpahiwalay sa Diyos, edi ngayon ugnay na. At dahil ugnay na, ramdam mo yung substance, yung character ng Diyos, nagpo-flow sa iyo. Are you with me? Parang sanga sa puno. Di ka? Kaya ang sanga ay nataba, nayabong, nalawig, dumadami ang dahon, fresh, madakta, nagbubunga. Bakit? Nakakabit sa puno. Kung ikay magsisisi, muling dadaloy ang buhay ng Diyos sa iyo. Kaya ikaw ngayon, masigla na. Ramdam mong napatawad ka. At ang gaan-gaan ng buhay, hindi mahirap sumunod sa Diyos. Bakit? Napanag-uli, na-restore. Therefore, na-repress. Ngayon, kung ikay lantang akasya, lantang gulay, walang kasigla-sigla, walang kabuhay-buhay, delikado yan. Baka ikaw ay nasa kasalanan at nagdidiwang dyan. Are you with me? Kung ikaw ay lantang gulay, walang kaglamor-glamor, walang kasigla-sigla, walang kabuhay-buhay, unbeliever ka man o believer ka man, tsak, ikaw ay nabubuhay, ako ay nabubuhay sa kasalanan. Kasi upang kung magkagayon ay magsidating ang mga panahon ng kaginawahan. Malawak yan, may prophecy. Pero at ini-apply muna sa bawat individual. Nang tunay, ng verse 19, tinan nyo ha, mangagsisi kayo. Ibig sabihin, ang genuine ng pagsisisi, may repressing. Kayo ba'y nakaranas ng magkapigsa? Ako'y nakaranas ng pigsa. 3 mata. Hindi lang yata 3 mata, baka 6 pa. Kaawa ko sa sarili ko. Bakit? Upo na nga lang ang kaya kong gawin. Hindi pa ako makaupo. Bakit? Sa kabiyak ng puwit dumali. Di ako'y tagilid lagi. Nakahiga. May 1 linggo rin yata yun. Alam niyo ba? Hanggat hindi naaalis yung 6 na matang yun, walang ginhawa. Nakaranas ba kayo? Pero nung makalantak na ng sabog, parang bulkang mayon. May lahar. Tagustos yung lahar eh. Kaya ba yung nakaranas na ron? Alam niyo ba, nung makaputok, at talagang guhab na guhab.
Pero kitang-kita ko, sumarap na ang kilos, naghihilom. Bakit? Nawala na yung nagpapalis ang ginawa. Kaya kung kinagsisisi, i-smile ka na. Amen? Amen? Kita na yan sa aura ng iyong mukha. Ang sarap pala ng napatawad. Pero hindi ka patatawarin kung hindi ka naman nagsisisi. Amen? Ano ba ang pinakamabigat na pasanin? Ang paglayo ng Diyos dahil ng kasalanan. Ha? Ngayon, matigas ka sa kasalanan? Mas matigas ang Diyos sa iyo. Ha? Mas matigas ang kabanalan ng Diyos kaysa pagmamatigas mo sa iyong kabanalan. God will never compromise His holiness. Kung matigas ka sa mali, ang Diyos mas matigas sa tama. Hindi talaga kayo magpapanagpo. At ang Diyos hindi naapektuhan. Ikaw ang very much affected. Kaya nga, siya nagkukubli ng pagsalangsang ay hindi giginhawa. Oh, nako, pumira ka na. Yumamang ka na, gumanda ka na, bumantog ka na. Pag ang Diyos ay malayo sa iyo, you can do nothing. Klaro? Gusto niyo ba ma-restore? Repent. Then mayroon tinatawag na spiritual refreshing. Nung si David ay nagkasala, restore unto me the joy of my salvation. Ibig sabihin, hanggat walang genuine repentance, there will be no spiritual refreshment. Amen? Kasi, restore. Bakit i-restore? Nasisira talaga ng kasalanan ang kagalakan, ang kasiglahan. Nasisira nito yung kalakasang spiritual. Kaya, every time, any moment, we committed sin. Please, don't enjoy that. Repent. Ha? Kumusta tayo? Kumusta tayo? Kung hindi mo patiyak na palangit ka, mas lalo kang magsisi. Dahil pa impyerno ka talaga pag hindi ka nagsisi. Bakit? Sinira ng kasalanan ang ating buhay. Ang ating relasyon sa Diyos. Kaya, repent. Then number 2, spiritual refreshing. Anong Isaiah? Sabi ng Isaiah 40 verse 31. Sabi, ayaw ko ba itong tapusin? At mangyayari na siyang, okay. Ngunit sila naghihintay sa Panginoon ay mga babagong lakas. Ang idea naghihintay, nagtitiwala. Sila'y pailang lang na may mga pakpak na parang mga agila. Sila'y magsisitakbo at hindi mga papagod. Sila'y magsisilakat at di manghihina. Ibig sabihin mga kapatid, kapag ikaw talaga ay na-restore, na-repress, maganda. Amen? Ang sabi, sila'y pailang lang na may mga pakpak. Hindi ka sisiw lagi. Papailang lang ka. Magsisitakbo, hindi yung ikaw lilin-ay-lin-ay. Alam sa totoo na, ang kasalanan nagpapalin-ay ng buhay. Alam niyo ba yung lilin-ay-lin-ay? Batanggin niyo tayo. Alam niyo ba yung lilin-ay-lin-ay? Parang si Kuya Eddie. Tuturukan ko na. Kilala niyo ba yung artistang yon? Aray. Naturukan ako. Paglilin-ay-linay, ang bagal. Nagpapabagal ang kasalanan. Parang agila, ibig sabihin, papailang lang, kaya tayo'y makitid ang pananaw sa buhay dahil ang kasalanan. Bakit? Hindi mo kita ang lawak ng buhay pag ikinasa baba. Pero pag ikinasa taas, ang lawak na nakikita mo. Are you with me? Kaya merong refreshment. Hebrew 11:28, alam natin yung Hebrew. Matthew 11:28-29. Ano sabi ng Bible? Andiyan pa ba kayo? Magsiparito sa akin. Kayong lahat na nangapapagal, ang nagpapapagod, hindi dami ng trabaho.
Ang tunay na nagpapapagod ay kasalanang nasa puso natin. Ano sabi ng Biblia? Mangagsiparito kayo sa akin. Kayong mga pagod na, lumapit kayo sa akin. At nangapapagal, nangabibigat ang lupa, at kay aking papagpapahingahin. Ibig sabihin, kaya ng Diyos na ikipayapain. I-restore yung nasirang kagalakan, nasirang kalakasan, ibig sabihin, higit sa lahat, nasirang buhay espiritual, lumapit kayo sa akin. Klaro? Pero kung ikaw na hindi pa pagod sa kasalanan, ba't ka lalapit? Kalimitan, Sister Lorna, ng interesado sa doktor, yung nakilalang malala na ang kanyang sakit. Diba? Kaya kayo nagpa-hospital kasi, abay, hindi na biro ito. Kung hindi ako lalapit sa doktor, ako'y mahuutas. Alam mo kung bakit di ka nalapit para magsisi? Hindi mo pa nakikitang malala na ang kasalanan sa iyong buhay. Ha? Ang interesado sa kama, yung pagod. Ang interesado sa pagkain, yung gutom. Ang interesado sa tubig, yung uhaw. Bakit hindi ka pa interesado sa Diyos para lumapit? Baka hindi ka pa pagod sa kasalanan. Alam niyo ba, ang tunay na ligtas kung maaari mag-rapture na? Bakit? Nakakapagod na ang masamang sistema ng mundong ito. Manood ka ng TV, nakakapagod. Ha? Tingnan mo ang sarili mong struggle, nakakapagod. Tapos makikita ko pa mga mukhang niya. Pag ako nagpipress, natadagdagan ng aking pagod. Diga? Are you with me? Pero sabi ng Panginoon, God is able to cause restoration. Just come to me. For spiritual refreshment. Then number 3. Alam niyo ba, God is able to cause restoration. Dapat nandun yung remorse, sorrow, for sin. Siyempre, walang restoration kung wala niyan. Then magkakaroon ng spiritual refreshing. Then number 3, ito po'y tumutukoy sa kanyang ikalawang pagbabalik. Tingnan po, ang verse 21. Na siya'y kinakailangan tanggapin ng langit. Umakyat siya sa langit. Hanggang sa mga panahon ng pagsasauli sa dati ng lahat ng mga bagay. Alam niyo bang lahat ay isasauli? Lahat i-restore. Hanggang sa kanya, ayun sa kanyang pagbabalik. Wow. Tingnan niyo po ang Acts 1:11. Acts 1:11. Na mga nagsasabi naman, kayong mga lalaki ng taga-Galilea, bakit kayo nakatayong tumitingin sa langit? Itong si Jesus, na tinanggap sa langit mula sa inyo, ay paparitong gaya rin ng inyong nakitang pagparoon niya sa langit. Wow! Eh, hindi babalik ang Panginoon. Sa gulo na ng mundong ito. May tatayo pa dyan sa sa Clark, ng Paxelica. Oh, parang ang gandang-ganda nito, pero mga kapatid, yan ay may effect yan. May pinapanood ako, kailangan niya ng volume na tubig na susupply, saan kukuha yan? At ang takaw niya sa konsumo ng kuryente. Kung ano-anong mga plataforma, kung ano-anong mga propaganda, ang daming ginagawa. Bulok ang government, pero salamat, babalik ang Panginoon. Amen? Ibabalik yan. Kaya ang inuuna mo niyang ibalik, yung relasyon mo sa Diyos. No?
Kanyang inuunang ibalik yung may relasyon kang masaya sa iyong relasyon. Di ka? Merong mag-asawang may relasyon. Pero ang tanong, masaya ba kayo may relasyon? Ang kinakailangan natin ay hindi lang magkaroon ng relasyon sa Diyos, kundi masaya ding relasyon sa Diyos. At pagdating ng Panginoon, masaya din naman nating sasalubungin ng Panginoon sa kanya pagbabalik at isasauli ang lahat. Lahat ng na-damage ng kasalanan, ibabalik yan. At higit sa lahat, papalta na yan ng bagong langit. Bagong lupa, bagong katawan, bagong kaharian. Masaya ba kayo doon? Meron akong, alam mo, ang ganda na nagbubulay ng talata eh. Kaya dapat tayo nagdi-devotion araw-araw. Nabulay, dumating ako dyan sa Matthew 11. Lumapit kayo mga napapagal at nabibigat ang lubha, di ka? At kayo aking pagpapahingahin. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Ano sabi? Ang aking pamatok ay hindi mabigat. Pasanin ninyo ang aking pamatok. Diba't ganon? Parang ganon pa ang usap. Ibig sabihin mga kapatid, bakit sa marami mabigat ang pamatok ng Diyos? No? Yung simpleng simbang, bigat-bigat. Di ka? Simpleng magbasa ng Bible, bigat na bigat. Alam mo, nung binubulay ko yung talatang yon, hanggat kapag ang kalooban ng Diyos sa atin ay mabigat, ibig sabihin, magaan pa sa atin ang nabubuhay sa kasalanan. Hanggat masaya pa tayo sa kasalanan, malungkot pa tayo sa kagustuhan ng Diyos. Amen. Lalo yung long-lasting pleasure to sin. Ba't ka lalapit kung masaya ka pa dyan? Para sa kapahingan. Lalapit ka kay Jesus, pagpagod ka na sa kasalanan. Bakit hindi ka lumalapit kay Kristo? Hindi ka pa nga pagod. Pagod ka lang pag nakikinig kasi tutumba ka na eh. Ano? Pero sa kasalanan, hindi. Are you with me? Alam po natin yung John 14 verses 1 to 3. Basahin nga natin. 14 verses 1 hanggang 3. Babalik siya. Huwag magalumihanan ang inyong puso. Magsisampalataya kayo sa Diyos. Magsisampalataya naman kayo sa akin. Bakit? Verse 2. Sa bahay ng aking ama ay maraming tahanan. In fact, sa English yan, mansion. Kundi gayon, ay sinabi ko sana sa inyo, sapagkat ako'y paruron upang ipaghanda ko kayo ng daong kalalagyan. Yan ang maganda. Sa kanyang pagbabalik, kaya siya ibabalik. Bibigyan tayo niya ng mas magandang lugar. Bakit? Itong dating lugar, sinira na ng kasalanan. Verse 3. At kung ako'y pumaroon at kayo may paghanda ng kalalagyan, ay muling paririto ako. Mga kapatid, magmalay man tayo o hindi, babalik talaga ang Panginoon. Maniwala ka man o hindi, babalik talaga ang Panginoon. Bakit? Isasauli niya ang lahat ng bagay. Pananag-uli niya ang lahat ng bagay. Kaya kung mayroon tinatawag better covenant, much better priest, much better prophet, better than angels, meron po tayong much better place. Not like this one. Nating tinitirahan. Ang Panginoon ay babalik. Amen? Ang Kristiyano, yan dapat ang ating anticipation. Kaya hindi ka awang-awa kung wala kang garnit, wala kang garni. Yan may meron ka na yan, iiwanan mo din naman yan. Ang mahirap na yan, dahil sa pagkukumahog mo na yan, iniwanan mo ng Panginoon. Bakit? Iba na ang anticipation mo. Kayo ba, tiyak na ng palangit pag namatay, babalik ang Panginoon, sana kayo kabilang doon sa kanyang pinaghahanda. At kung ako'y pumaroon at kayo'y maipaghanda ng kalalagyan, nako! Sabi nga lagi sa inyo, itong ating universe, 6 na araw lang niyang ginawa.
ay napakaganda na. Si Kristo umakyat 2,000 years ago para ipaghanda tayo. Ibig sabihin, 2,000 taon na siya umakyat at ang kanyang layunin ay paghanda tayo ng lugar, ay di napakagandang lugar noon. Itong universe ay 6 na araw lang ginawa, ay napakaganda. Imagine, kaya pala siya umakyat sa langit upang igawa tayo ng napakagandang tahanan. Walang kasing ganda yan. Bakit? Walang kasing ganda ang Diyos na naandun. Amen? Kaya ng Diyos gumawa ng pananag-uli. Dadalhin ka niya sa magandang lugar, ang langit. Ngayon, kung ang gusto mo yung langit na ito, ay hindi ka niya hindi ka niya aayusin. Kaya ka niya, pero may pagsisisi. Pag nagsisisi, may refreshing. And then, mayroong second coming. Second coming. Alam mo ang penalty ng kanyang pagsasauli, pag siya'y bumalik. Amen? Kaya mga kapatid, wag ho tayong dito lang nakaukil-kil. Dahil may pangako isasag-uli ang lahat ng mga bagay. So hindi ito ang langit. Huwag kang magpantasya. Kami may galing sa SM, isang araw, mga workers. Naglaro yan si Mark at saka si Romel. Yung isinusuot. Kita ko si Romel, balina siya, sabi itong batang ito, bitang pwede naman nakagayan lang. Pero baling-bali Hindi ko alam kung ano yung nangyayari doon habang sinusuot niya yon. Hindi ko alam. Ano ba yun? Parang pantasya Pag sinuot mo niya, nagpapantasya, kita ko ano ba yun? Pwede nga ibaling yun. I-restore. Pero kita ko nung mga young people na babae naglalang, irit ng irit. Mambira, nakakawang yung hita Mapubusuhan na Tanatagilit ng ganyan. Hindi ko alam kung ano yun. At ayaw kong itry. Baka magbayad pa uli. Kasi aakyat kaya hindi ko matry. Pero kay abot ko, baka matesting ko rin. Mga kapatid, ang mundong ito, huwag mong pantasyahin. I-restore ito. Ibig sabihin, bulok ito. This is not our final home. We are just passing through. Then lastly, ito na. Magkakaroon ng sovereign restoration. Tingnan niyo po ang Isaiah 65 verse 17. Hanggang 15 minutes pa naman ako. Yan niyo po sabi. Sapagkat narito, ako'y lumilikha ng mga bagong langit. Wow! Man? Ibig sabihin itong ating ito, wala ito. Bago From the Greek word na bara, pinagkuhanan na yan ay Hebrew bara. At kinuha yan ng Grego, kinuha yung konsepto niyan. Ang idea na yan ay as in brand new. Bagong langit, praise the Lord. At bagong lupa. Naku, nung pinapanood ko yung prophecy, yung isang tinagalog na prophecy, talagang parang kailan pa kaya hindi mangyayari yun? Kaya lang tayo masyadong kumahog sa lupa kasi hindi natin nakikita yung ganda na pag ibinalik na uli ng Diyos sa dati. Yung mga winasak ng kasalanan. Tatandaan ninyo, walang hindi nawasak ng kasalanan. Kaya pati lupa babaguhin. Bakit? Kontaminado yan. Merong dalawang pag-aaral. Ang isa renovation, ang isa annihilation. Parang ako'y inclined doon sa annihilation. Sa kaluluwa, walang annihilation. Pero sa earth, pwede yan. Kaya nga as in bago. Ang renovation, parang aayusin lang. Pero ang sinabi diyan, bago. Doon, wala nang kamatayan. Wala nang gutom. Wala nang pagtanda. Wala nang diabetes. Wala nang kanser. Wala nang pilay. Walang kamatayan. Lalong walang utang. At ang pinakamaganda, walang maniningil. Tama ba? Bakit? May restoration. And God is able to cause restoration.
But be sure, you repent of your sin. There must have sorrow for sin, then magkakaroon ng spiritual repressing, then magkakaroon po ng second coming, babalik siya, and then pananag-ulian ng lahat. Alam mo, then, tingnan pa natin, Romans 8:19 to 23, basahin na lang natin ito ng mabilisan. Sapagkat ang maningas na pagmimithi ng buong nilalang ay naghihintay ng pagkahayag ng mga anak ng Diyos. Sapagkat ang buong nilalang ay nasakop ng kawalang kabuluhan. Buong nilalang ha, nasakop ng walang kabuluhan. Bakit? Kontaminado, affected talaga ng kasalanan. Hindi sa kanyang kalooban, kundi dahil doon sa sumakop sa kanya sa pag-asa. Na ang buong nilalang naman ay magiging laya mula sa pagkalipin ng kabulukan, sa kalayaang maluwalhati ng mga anak ng Diyos. Verse 22, sapagkat nalalaman natin na ang buong nilalang ay humihibik at nagdaramdam na may kahirapan na kasama natin hanggang ngayon. Verse 23, at hindi lamang gayon, kundi pati naman tayo na mayroong mga pangunahing bunga ng Espiritu sa makatwid bagay tayo na may nangagsisihibik din sa ating sarili sa paghihintay ng pagkukupkop na dilibat ang pagtutubo sa ating katawan. Ultimong ating katawan, mga kapatid, i-restore yan. Upgraded yan. Glorious body. Fitted for the glorious place. Is that your anticipation? Is that your hope? Then last, Revelation, last na lang, 21 verse 1 hanggang 5. At nakita ko ang isang bagong langit. Amen? At ang isang bagong lupa. Bakit may bagong langit, bagong lupa? Sapagkat ang unang langit at ang unang lupa ay naparam. Bakit naparam? I-restore. Babaguhin niya. Kaya kung ang tanaw lang ng lupa, ng iyong pananaw ay sa lupa, kawawa ka. Amen? Hindi ito. Pero, hindi naman problema yung, alam naman natin mga Kristiyano yan. Ngayon, sa inyong mga hindi paligtas, hindi nyo patiyak na palangit, wawasakin ang lupang ito at ang langit. Kaya kung hindi ka tiyak na palangit, pa-impyerno ka, hindi ka bagay sa bagong lupa, hindi ka bagay sa bagong langit. Bakit? Ang bagong lupa at bagong langit ay inihanda sa mga taong handa. Bakit handa? Nagsisisi ng mga kasalanan. Ha? Oy. Sana kawaan tayo ng Panginoon. No, verse 2. Tingnan nyo. At nakita ko isang bayang banal. Hindi na yung may impeachment pa diyan. Wala nang DPWH dyan. Wala nang flood. Ano nga tawag dyan? Flood ano yan? Flood control. Wala nang corruption. Wala nang rape. Wala nang patayan. Wala nang immorality. Wala nang vices. Bayang banal. Ang bagong Jerusalem. Na nananaog mula sa langit buhat sa Diyos. Na nahahandang gaya ng isang babaeng kasintahan na nagagayakang talaga sa kanyang asawa. Kaya itong lugar na ito ay doon sa handang mga tao na ihanda ang buhay dahil ngayon pa lang nagsisi na. Then Numbers 3. At narinig ko ang isang tinig na malakas, isang malakas na tinig na mula sa luklukan nagsasabi, narito, ang tabernakulo ng Diyos ay nasa mga tao at siya'y mananahan sa kanila at sila'y magiging mga bayan niya at ang Diyos ay isa sa kanila at magiging Diyos nila. Yan ang masayang tagpo. Bakit? In thy presence is the fullness of joy. Alam mo, ang tunay na kagalakan, Diyos mismo. Amen? At ang Diyos ay tatahan diyan. Okay, number 4. Ano pa sabi? At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata. Wala nang kalungkutan dyan. Ano? At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Praise the Lord. Hindi na magkakaroon pa ng dalamhati o ng pananambitan man, o ng hirap pa man,
ang mga bagay ng una ay naparam na. What a restoration. Then, verse 5, last. At yung nakaluklok sa luklukan ay nagsabi, narito, ginagawa kong bago ang lahat ng mga bagay. Bakit? Walang hindi apektado ng kasalanan, kaya aayusin ang lahat ng mga bagay. Amen? Sinabi niya, isulat mo. Sapagkat ang mga salitang ito ay tapat at totoo. Hindi siya nagsisinungaling. Mangyayari talaga yan. Kaya salamat. God is able to cause restoration. Number 1, sorrow for sin. Spiritual repressing. Second coming. Then sovereign. Restoring work of God. Siya mag-aayos ng lahat. Kaya, kumusta kayo? Kaya ba nakapagsisi na ng inyong mga kasalanan? Oh, masaya ba kayo dahil kayo nagsisi? Yung parang naalsa ng pigsa. Dapat masaya tayo sa Panginoon. Kalay mo napatawad ka na, tapos ikipupunta sa langit. At kasama natin ang Diyos na walang hanggan. Tayo manalangin. Panginoon, what are